Kuha po tayo ng reaksyon ng ating mga tsuper, mga rider, mga nagtitinda dito ho sa ipinatupad na big time oil price hike. Ngayon pong araw na ito, may mga reaksyon na nakuha po dyan si Bombo John Flores. Umaaray ngayon ang mga tsuper, rider at nagtitinda sa big time oil price hike ngayong araw kung saan halos nasa 3 piso na ang itinaas nito sa kada litro ng diesel, kerosene at gasolina. Kaya ang tsuper na si Julius Delapa nangangamba sa 1,000 kita kasi nito sa mahigit 21 hours na pamamasada, kulang na nga raw sa pang-araw-araw na gastusin, baka mabawasan pa raw ito. Sana naman, abulin rin lang yun. Kung nagtaas rin naman yung mga diesel, bigay rin naman sila kung kahit paparong dagdag man lang para pantay naman, kumita naman kami na kahit paano hirap na nga lang kami sa 59 ng diesel . Ganun din ang perwisyo para sa taxi driver na si Richie Cruz. Hirap na nga sa pasahero, problema pa raw ang pagtaas ng boundary ng kanyang minamanehong sasakyan. Dagdag pa rito ang pagtaas ng petrolyo. Ang kinikita na namin, sir, naiuwi namin, kulang na. Napupunta na lang sa gasolina at sa boundary. Magkano ba ang boundary mo? 1,000 po araw-araw. Nangangamba rin ng tindera ng pares sa si Aljan sa pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil ibig sabihin daw nito magmamahal din ang mga bilihin na makakaapekto naman sa kanilang pagtaas na maaaring wala ng tumangkilik ng kanyang mga paninda. Siguro yung mga kahit taasan nilang gasolina, siguro pababaan na nila lahat ng mga bilihin lang siguro. Ayon sa pamunuan ng Department of Energy na si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau, ang nakikitang dahilan ng pagsipa ng presyo ng petrolyo ay dahil sa pag-impose ng sanksyon ng bansang US at UK sa Russia, kung saan apektado ang vessel at shipping cost nito. For this week talagang nakitang viso yung press sanction na in-impose ng United States at United Kingdom kay Russia. So dati yung crude niya lang yung talagang pinigilan kasi major source ng income ni Russia yun di ba? So yung crude, pero kung ngayon lahat ng related ng pag-transport, so ibig sabihin pati yung mga vessels, mga shipping costs tumaas dahil kasi sinama na yun sa sanction, hinigpitan. Nang matapos ang 2023, pumalo ang kerosene sa Metro Manila mula 71 pesos and 85 centavos hanggang 82 pesos and 10 centavos ang kada litro at 52 pesos and 25 centavos hanggang 66 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng diesel. Kaya payo ng ahensya na kung maaari ay humanap muna mga motorista ng mas murang mga gasolinahan upang makapawi ng kanilang mga bulsa at titiyakin din umano ng mga ito na walang nangyayaring dayaan sa presyo ng petrolyo. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!